nakaka-get over na ba kayo sa finals, pagod? Yeah, first finals. Oo, first finals. Opo. Yes po. Move on na. Ako medyo paunti-unti sumisikin na champion po tayo. Yes! First time po So, So, una sa lahat, 'di ba, parang ang tagal yung naging teammates. So, ngayon na nagkalaban kayo sa finals, ano yung feeling? Ano yung feeling na nagkaharap kayo sa finals? for me, ito na yung realization ko na wala. I mean, hindi na kami magka-teammate po talaga. So, iba na yung team ko and iba na rin yung team niya. So, ayun, like, professional lang talaga. Masaya naman po kasi ito yung goal. Kahit sinong athlete, yung goal talaga is sumabot ng championship. Yes. Ako naman po, so yung realization ko kasi nung invitationals, nung nag-bronze, parang dalawang beses tayo nagtapat ng bronze. Sabi ko, hindi na nga talaga tayo magka-team. Hindi na nga talaga. So, nung finals, dun ko na-realize na parang, na talaga, pro level na nga talaga. Though, ang nakakamiss lang po yung feeling na kasama mo, gano'n. Iba yung feeling talaga kapag kaharap mo, tapos kaaway mo. Kaaway talaga? Kaaway? Ay, gano'n pala. Kalaban pala, sorry po. Ayan. So, nung first finals, syempre sobra yung crowd. So, anong ang feeling and ano ang naging effect ng crowd sa inyo nung finals? For sure na-experience nyo na yun sa US. Ako, for me po kinumpare ko siya sa NU and now Creamline. Dito ko na-experience sa majority ng crowd is supportado ng Creamline. I mean like, support sila sa Creamline. Kasi sa NU po kami, pagkalaban UST Lasal, halo sa kanila, Lasal or UST, puno yung yellow. Paminsan na lang yung, unti-unti lang yung mga Bulldogs sa support. Until nung padami na yung championship natin, dumadami na rin yung crowd natin. Anong tulong sa'yo nun, Ate Dear, na kuha natin ng crowd? Grabe yung motivation talaga, ate. Like, yung inspiration na alam mong madami talaga nagsusupport sa atin, ate. Iba po. Iba yung hugot sa akin. And syempre, kailangan natin tanungin ng other side. Oo, nababalutan pa siya ng Creamline. Kaya nga, wait lang, nagpa-flashback po. Anong feeling ko po, mas gusto ko yung ganong crowd. Yung parang, parang feeling ko po nung time na yun, ang sarap maglaro. Pag ganong yung crowd. Na, hindi naman porket parang all Creamline, pero grabe talaga yung, nila, kada bola ng maangat, sumisigaw eh. Parang nakakatawa. Grabe yung pag long rally, di mo talaga marinig yung Tsaka nakakatawa kasi both teams na-appreciate nila. Oo, yes. Ayun yung pinaka, maganda po. doon ako nag-e-enjoy kapag parehas team sila nag-cheer talaga. Hindi, tsaka talagang nung game na yun, labanan na talaga yun ng Pagod. Pagod. Oo, endurance talaga. Dahil endurance. bawat puntos kailangan mo paghirapan. Oo. Mag 1 point pa lang ata. Gabi ng Oo, rally, di ba? Game 1, parang 1 minute ata yung isang rally natin. Sobra. Tapos tuloy-tuloy din yung games. Alam mo yun, after training ka One day lang. agad, di ba? So wala rin talagang pahinga. Ano namang moments during that game ang hindi nyo makakalimutan? For me lang, peep set ate. Aminin ko tayo, parang mag-game 3 ba? Huwag kang kami doon. Doon sa loob. Doon talaga sabi ko, Lord, kapitin namin. Kapit ate. Nasa labas ako, ayoko na mag-game 3. Gusto ko na matapos to. Ako po nung na-block ko si Ate Gemma. Wow. May specific pala. Nung second set. Pero nung time na po kasi nun, di ba po lamang kayo ate? Lamang tapos bilang 8-1 auto. Yung sabi ko, Lord naman, ba't ngayon mo lang ako pinasok? Kung kailan naman yung kalaban. Sabi ko, nangingi ako moment, pero wag ganitong moment. Pero grabe ang habol. Oo, nahabol yun na. Tapos nung, yun nga, parang nagkaroon ng moment na na-block ko si Ate Jem. Sabi ko, Lord, thank you, Lord, kaya to. So, parang biglang nagkaroon ako ng hope na kayang manalo. Lahat kay Dear palaban. Si Ate Don. Grabe Si Don, yes. Pero ramdam nyo na rin ba yung pagod noon? Opo, ate, pa lang, after nung game 1. Game 1. Same. Grabe po. Alam mo yun, iniisip namin, kaya bukod syempre sa gusto na namin manalo.
iniiwasan natin yung game 3 kasi 5 araw pa tayo Oo, mag-e-ensayo. ayoko ng Diba? training. Ang layo ng, Training. Ayaw na ng training. pagitan. Mm-mm. Sobra. Tapos yung pagitan tayo ng game 1 and 2, isa lang. Oo. Sabi ko, grabe yung pagsubok to, Lord. Tsaka yung recovery nun, both mental and Oo, physical. physical, Diba? yes. Kailangan i-prepare mo talaga yung Mm-mm. self mo in that short Oo. amount of time. Okay. At dahil nabanggit na niya ang pag-block niya sa'yo. Kaya. Ang very memorable moment for Oo her. nga eh. Kaninong or sinong player naman ang pinaka na-amaze kayo that game? Nung napanood mo? Ako na-mention ko si Ate Don. And of course, si Ate Gemma. Yes. Si Ate Toti talaga din. Ate Pangsi din pala. So, madami. In Oo, short, madami. sila. In short, lahat. Lahat. Kasi kahit si Ate MG, pag pinapasok sila, like, puntos diba? agad. Grabe. Parang Mm. nakita ko talaga yung grit natin na gusto talaga natin na Oo. manalo ate. So, Yeah. dami. Sa signal, Ate Don talaga. Oo. Naiinis ako. Sobra. Kahit ang Sobra. dano, dive kung dive si Ate. Oo. Grabe si Ate Don. Sobra. Grabe. Kahit ako din eh. Parang Ate Don. Walang bumagsak. Walang Halos. bumagsak. Grabe, Yes. Ate. Oo Alam mo, paulit-ulit ako nung game na yun, parang, grabe, shit, nandun si Don. Na parang, as in sinasabi ko, Sobrang imposible siya na. talaga si Miss Everywhere. Oo, everywhere talaga. Parang kada angat niya tayo, parang, kunin niya, please, gano'n. Kasi grabe na po yung kino-cover niya na Oo. sobrang na-miss ako kay Ate Don. Kasi kung ano siya sa training, times 2 siya sa game. Mm-mm. Wow. So, sobra talagang parang, talaga, idol. Yes. Seryoso din ba siya sa training? Kasi sa game talagang, Focus ganito lang. siya lagi. Sa training thing. Hindi naman, nabibiro ko naman siya. Hindi ko siya mabibiro. Inatakot kasi siya. Takot ka sa kanya? Nung una kasi Oo. parang wala, hindi siya umingiti. Tapos niya, nabibiro ko na po siya. Mm-mm. Yan, judgment kasi sa atin din talaga. Guys, yan, Oo, ano talaga siya. Geng-geng kasi siya. Okay, so si Erin, sagutin mo naman ang question ng kanina. Ako po, sa amin si Ate Don. Tapos si Ate Vani, syempre. Mm-mm. Sa Creamline po, na-amaze ako kay yun din, kay Ate Tots. Grabe kasi po siya nung yung dulo. Dulo. Mm-mm. Siya talaga yung nag-clutch eh. Oo. Yes. Ba't naman nabuhay ka? Thank you, Lord. Nga Thank nabuhay you, siya. Lord. Sa perfect time. Toti, we are so proud of you. Yes. Oo. Nairaos natin yan at alam natin ang pinagdaanan niya. Yes. Yes. oo. Kasi grabe siya Talaga. ng fifth set. Talagang Mm-mm. kada nabigay sa kanya. Patay Siya na yung talaga. bumuhay ng Oo. kumbaga ng Mm-mm. Grabe na yung palo niya. Parang ramdam na ramdam ko yung bigat nung Mm-mm. sa palo niya. Siyempre po sa Ate Gemma. Kasi Na-block mo ako, gano'n. wait, grabe yung palo niya. Kaya talaga niya Ate Pons, parang nilalawayan niyo muna bago papaluin. Kasi sabi ko, ano ba to? Hindi na ma-block. Ganon. Tapos syempre po sa Ate Gia. Grabe talaga si Ate Gia. Parang siya sobrang leader po talaga siya sa loob. Mm-mm. Parang may time yun ate na nagkakagulo na sa call. Oh, Siya talaga parang kalma. Para si Coach Sherwin, okay. Okay, oo. Si Coach, gano'n na yun. Kaysa, kahit hindi crucial or chill lang, gano'n lang siya. Tsaka grabe ang series na to. Oo. Yung final series na. Isa sa pinaka-intense. At alam mo, lagi signal. Mm-mm. Parang signal yung kalaban natin ng napakadaming beses sa isang conference. Oo. Even Last before. year pa. Oo. lagi tayong puksaan talaga ng... Mm-mm. Alam mo, Big set talaga. ang speech namin ni Coach, bago tayo mag-finals, na parang, 15 sets na tayo nag-aharap na signal. Kasi parang 3 games yun na puro 5 sets. sets. Oo. Ganyan. So, alam mo yun, ang hirap no na Mm-mm. kilala nyo na talaga yung halos laro ng isa't isa. And Erin, gaano ka naman ka-proud na naging part ka ng team na talagang nilaban ng lahat? Ako nung before pa lang, parang, as in way back pa, parang siguro, second year college. Na-amaze na talaga ako sa Signal. Oh, yes. Parang one of the team na parang nililook forward ko. Kasi sila alam mo yung ang ganda nila panoorin. Grabe yung galaw. Oo. Na parang that time syempre ang kilala ko nun, mga kayo ate. Tapos sabi ko, ay ang galing nung napanood ko po yung ang galing, gusto ko mapunta sa ganun team. Tapos nung napunta ako, nung na-draft ako, sobrang parang challenging siya. Kasi ako po, nagaling champion team, ganun. Gusto ko din, alam mo, may matulong. Tapos, grabe yung way ni Coach Shaq na ibuo talaga kami. Na
ayaw niya talagang may mawawala. Sobrang talaga siya, hands-on sa amin. Everything talaga. Parang kahit onting error lang, sobrang detailed niya magbigay ng instruction. So parang ayun yung mga factors talaga na kung nasan kami. Hindi, sabi ko nga, ang amazing ni Coach siya. Kasi, like, kunyari, sila, like, yung mga open spiker, meron talagang sinasabi si Coach Shaq na specific na instructions. Na kung saan niya dadalhin. Like, sabi ko nga na parang tinitraining talaga nila to na kung saan papapuntahin yung bola. And yes, ang signal talaga, may sistema kasi signal. Hindi sila yung may isang go-to. Di ba? Kaya ang buo din talaga. Buo din. Tsaka sila na rin ang isa sa pinakamatagal na team dito sa na PBA. magkakasama. Yeah, magkakasama. And ako nga, sabi ko nga, maganda nga yung ginagawa ni Coach siya kasi talagang mga bata yung nilalagay niya, talagang binibuild niya yung team niya ng bata pa lang. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon! Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala! Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Grab a spot. Relax lang. At makitambay sa kwentuhan namin. Walang pressure. Chill lang. Follow us on YouTube, Spotify, at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time.